Handa na pong lahat, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Hingin muna tayo ng guidance sa Panginoon. Ama naming Diyos, muli po ay nagpapasalamat kami at muli sama-samang makinig ng inyong salita. Pagbulay-bulayan ito at ito po Panginoon na maging aming baon sa darating na linggo. At dalangin namin Panginoon ng anumang sumasagabal sa aming paikinig na hindi ninyo kalooban, kami inyong patawarin, linisin sa aming mga kalikuan, nang saganang makakilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Wala pong lingid, Panginoon, na pwede kaming ikubli ng mga pagkakamali, mga inisip namin, pinaglaruan sa aming mga isipan na hindi nakalugod sa inyo, Panginoon. Pakilinis po kami, Panginoon, minsan pa, at nang sa gayon sagrado namin kayong masamba sa Espiritu at katotohanan. Ang aming tuon, Panginoon, ay sa inyong salita. Maraming bumabagabag sa aming puso't isipan, mga problema, mga alalahanin, mga karamdaman. Pero hayaan niyo, Panginoon, at tulungan kami na mag-focus lang muna kami, na makinig muna ng inyong salita. Marami nang aabala sa amin pagkatapos dito. Marami na pong pwedeng mangyari pagkatapos dito. Pero sa this time, Panginoon, tulungan niyo kaming mag-concentrate lamang sa inyo. Salamat po, ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tapat hanggang sa wakas. Ito po yung ating patuloy na pinag-aaralan at ito po yung panalangin natin sa atin bilang church, sa ating mga personal na panalangin, na masumpungan tayo ng Panginoon na tayo nagtatapat hanggang sa huli ng hininga ng ating buhay. Mainam po yun na nagsusumikap tayo maging tapat sa Panginoon. Ano po? Ngayon po, meron po ba kayong karanasan na talagang nakais? Yung bang hindi nyo sukat akalain at masasabi sa miracle at move ng Diyos sa buhay natin. Marahil ang bawat isa sa atin ay nakaranas-tanas ng bagay na hindi talaga natin makakalimutan. Mga karanasan na talagang kitang-kita natin na ang Diyos ang nag-move, kaya nangyari yon. Hindi talaga gawa ng tao, hindi dahil sa husay natin, hindi dahil sa runong natin, hindi dahil sa mga na-achieve natin sa buhay, kung hindi kitang-kita at malinaw na ito'y move ng Diyos, hindi maitatatwa. At kapag meron tayong ganyang klaseng karanasan, mga kapatid, hindi po pwedeng hindi natin ikwento. Siguradong ating ikukwento yung mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ewan ko lang itong nakalipas na linggo kung meron sa inyong nakaranas nito. Sabi nga nung iba, araw-araw sa amin ay talaga milagro at himala ng Diyos dahil kami ay buhay pa, humihinga, nakita namin yung result ng aming pina-check up, maganda ang naging resulta. Grabe, ngayon, eto, nagbabakod na tayo. Talagang nakaka-amaze ang Diyos. Para bagang ang sarap ng pumunta lagi sa church. Dahil meron ng existing na cafeteria nang ino-offer kopi ko blanca. Nakaka-amaze. At kapag nakaka-amaze yung ating experience, hindi pwedeng hindi natin ikwento. Tama po ba? Hindi tayo tatahimik. Siguradong may kakausapin tayo. Siguradong lalapitan natin yung close friend natin o kaya naman kukwento natin kay pastor o kaya naman ipipm natin sa mga kabarkada natin o kaya naman sa group chat natin sasabihin nyo yung himala na ginawa ng Diyos sa buhay nyo. Hindi kayo tatahimik. Amen? At dito po yung naranasan ni King Darius. Nakita niya yung pagkilos ng Diyos kay Daniel. Hinulog sa gutom na leon, pero hindi kinain ng leon. He saw God save Daniel from a den
full of hungry lions. Kaya anong ginawa nito pong si King Darius? Hindi po niya ito sinikreto at punta na po tayo sa ating outline. The proclamation of a pagan king. Just imagine, paganong hari ito, pero nung ma-experience niya, makita ng mga mata niya, yung karanasan niya kay Daniel, hindi siya tumahimik. Namangha siya. At ito ang kanyang ginawa. Number 1 point, the king's pen. A message written with authority. Anong ginawa niya? Daniel 6:25. Then King Darius wrote. Hindi ito mahimik. Kumuha siya ng sulatan, kumuha siya ng ballpen, at meron siyang isinulat. At yung nagsulat na ito ay may authority. Hari. A message written with authority. Ganun ang ginawa niya. Alam nyo, nung makasaksihan ni King Darius na itong Daniel na ito ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng himala ng Diyos, sumulat siya at hindi niya ginawa na magpadala ng maraming marites para ikwento sa buong kaharian yung nasaksihan niya. Ang unang move na ginawa ni King Darius, sumulat siya saan? Sa papel. Sa papel. Alam niyo, sa panahon natin, modern na kasi tayo eh. Kaya kapag may mga nakaka-amaze na nangyayari sa atin, hindi na tayo kumukuha ng papel, susulat natin, etc. Modern na tayo, ano na ginagawa natin? Pinopost natin sa Facebook, nagchat-chat tayo, sa group chat, sa TikTok, sa Instagram, o kaya naman kung minsan may live ka pa, etc. Dahil ikaw yung amazed na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ano po? Si King Darius, dahil walang social media noon, walang Facebook noon, isa sa pamamaraan nila to proclaim yung mga bagay na gusto nilang i-proclaim sa madla, ang ginagawa nila, nagsusulat sila. He wrote his proclamation, meaning, pag isinulat, it was official. Pag isinulat, legal, formal, binding, and permanent. When God moves, His works deserve to be recorded, remembered, and reported. Naalala ko tuloy itong salitang recorded. Alam nyo, isa sa ginagawa, ewan ko lang kung ginagawa pa ito ni Sister Nora, naalala ko lang bigla eh. Dahil masyadong blooming Sister Nora ngayon. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. No? Ang ginagawa ni Sister Nora, kapag mayroong blessing na dumating sa bahay nila, halimbawa, diban, ang ginagawa ni Sister Nora dyan, nilalagyan na ng ano? Date. Kung kailan dumating yung blessing, that is recorded. Alam niyo ba na yan din ang ginagawa ko? Para pag nakita ko yung blessing na dumating sa akin at nakita ko yung date, parang nababalik tanawan ko yung kabutihang ginawa ng Diyos. Ay, pambihira, sabi ko 5 taon na pala itong blessing na ito na ginawa ng Diyos sa akin. 3 taon na pala dumating itong sapatos na ito sa buhay ko. 5 taon na pala itong refrigerator na ito na dumating sa buhay ko. 10 taon na pala itong toothbrush ko. Ginagawa niyo po ba yan? Try niyo. Amen? Kasi mga kapatid, pagre-recognize yan, pagre-record yan ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Dati ka namang walang ganyan eh. Amen? Tuloy, si Junel nag-iisip na lalagyan ng sticker yung kotse. Andun yung date. Amen? Naranasan nyo ba yan? Na kapag nahalungkat nyo yon, nagre-reminisce ba tawag doon?
Inaalala niyo yung nakalipas, yung kabutihan ng Diyos dahil recorded. Ibig sabihin, kaya niyo nang minarkahan kasi ayaw niyong makalimutan kung kailan dumating yung blessing na yon. Subukan niyo po yan. Nang sa gayon, kahit mahiram yung inyong gamit, alam niyong sa inyo kasi may date. Amen? Recorded, remembered, and reported. Amen? Kapag nag-move ang Diyos sa buhay nyo, deserve ng Diyos na ito'y maaalala natin, i-recognize natin, dahil deserve ng Diyos ang ganong klaseng pag-alaala sa kabutihan na kanyang ginagawa. Mga kapatid, walang tatakas na blessing pag ganyan ang ginawa nyo. Kasi marunong kayong mag-recognize. At ito nakakatuwa dyan, sabi ng Bible, mapagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaki. Yung bang simpleng bagay, appreciate mo, mas malaki pa yung sulat ng pentel pen po kaysa sa item na dumating sa'yo. Wow! Amazing! Amen? Nakasulat sa ibabaw ng bubong nyo, kasi nakapagpagawa ka ng bahay yung date kung kailan ibinigay ng Diyos. From start to finish. Hindi mga kapatid, panglapid na lang. Amen? Kung kailan pinanganak, kung kailan namatay. Tuloy nakakalungkot pagka sa lapid na nakalagay yun yung mga date na ganon. Pero kapag yung blessing, minarkahan mo kung kailan dumating. Amen? Pag iyong nakita uli, para bagang bumabalik yung nakalipas kung gaano naging mabuti ang Diyos sa petsang yun. Amen? Hindi yung ang laging binabalingkan ng mga malulungkot na pangyayari sa buhay. Kung kailan naghiwalay ng paang tinandaan, maglilimang taon na kaming hiwalay. Amen? Mas deserve ng Diyos ang mga date na yan. Hindi namang tsambang yung date na yun, binigay ng Diyos Ang tawag sa date na yan, mga kapatid, oras ng Diyos. Tama po ba? Kaya itong building natin, punong-puno ito ng memory. May date po ito. Amen? Even your salvation, pinapatandaan na nagwi-witness sa'yo. Tandaan mo yung date na ito kasi yan ang spiritual birthday mo. Yung date na ito, doon ka naligtas, doon gumawa ang Diyos, doon ka nagsisi ng iyong kasalanan, doon mo tinanggap ang Panginoong Kristo, doon ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ilagay mo yan sa puso't isipan, tandaan mo yan. Kaya yung mga babautismohan natin, meron kaming record dyan, spiritual birthday. Kapag hindi mo alam ang spiritual birthday mo, nakukuha naman ako sa lagay Kaya hindi. Joke lang yun. Amen? When God moves, His work deserve to be recorded. Umpisahan nyo na po ba? Kung hindi nyo pa yung ginagawa, Lord, patawad po, napaka-ungrateful ko. Amen? Kung minsan nagiging ungrateful na tayo kasi parang yung mga blessing na yun, karaniwan na lang. Pero this time, Panginoon, ire-record ko po ito. Your goodness. Kaya nagkaroon ako ng kalungkutan, meron ako pinagpipray na hinihiling sa inyo, babalikan ko lang tong mga nirecord ko. Teka, tumutugon ng Diyos sa panalangin. Ang dami ng mga petsang ito na nakolekta ko galing sa Diyos. Patunay ito, proof ito na ang Diyos sumasagot sa panalangin. Na ang Diyos nag-move. Yan ang patunay. Amen? Yung gasol, nilalagyan ko rin ng date yan kung kailan dumating. Para lang ko ilang buwan. Amen? Just imagine, nung December, ano ba ngayon? December 7, may gasol kami, dumating. Amen? His word deserved to be recorded. Sino sa inyo gumagawa nito? Nalagyan ng date. Say amen. Dalawa lang Amen? O kaya naman yung sa cellphone nyo, may mga date yan sa cellphone, di ba? Recorded.
Amen? Remembered, alalahanin. Kapag nakarecord kasi yan, maaalala mo yan. And then reported, talaga namang magbubunyi ka uli. Ang bihiran, tagal na pala nito, yung blessing na ito. Wow. Thank you Lord, dahil nung time pala na ito, ganitong blessing ang ibinigay mo sa akin. Ngayon, 2025, nag-upgrade na ako ng blessing na ito. Upgraded na ngayon, Panginoon, ngayon 2025. Salamat, Panginoon. No po? Kaya noong masaksihan ni King Darius, yung miracle na ginawa ng Diyos kay Daniel, he wrote. Amen? Nagsulat siya. Ni-record niya ito kung ano yung ginawa ng Diyos kay Daniel. Number 2, the king's people. A message sent to everyone. Sumulat siya at yung message na yon ibinigay sa bawat isa. Tuloy tayo sa 25. Unto all people, kanino sumulat si King Darius? Unto all people, nation, and languages. This is for everyone. No exemptions. Yung sulat ay para sa lahat. Okay, ang ganda nitong gusto ni King Darius lahat doong nasasakupan niya, mabasa yung kanyang isinulat. Lahat, no? May pinag-aralan, mayaman, mahirap, maganda, di kagandahan, gwapo, di kagapuhan, lahat. Ito maganda. Sabi dito, Daniel didn't preach a long sermon. Ganun ba ginawa ni Daniel? Di nag-preach ba siya ng napakahabang preaching? Na 2 hours nagpipreach. Merong ganyan mga preacher, 2 hours nagpipreach pero hindi ka makakatulog eh. Meron namang 30 minutes pa lang tulog na lahat. Hindi siya nag-preach ng napakahamang sermon. He didn't debate anyone. Hindi siya nakipagdebate. He didn't argue. Ano lang ginawa niya? Para kumalat ang message patungkol sa Diyos, he just lived his faith. Amen? Hindi mo kailangan maging preacher sa eskwelahan para merong mabahagi na ng salita ng Diyos. Ipamuhay mo lang kung ano ang preaching dito, ipamuhay mo lang ang salita ng Diyos. Okay na yon. Amen? Si Daniel, ipinamuhay lang niya, 3 times a day nagpe-pray. 3 times a day nagpe-pray. Hindi corrupt. Walang ginagawang mali para sa hari. Hindi nagrebelde sa hari. Hindi nagkaroon ng maling motibo doon sa mga kasama niya. Hindi nagkaroon ng envy sa mga nagtatagumpay na kasama niya sa kaharian. Ipinamuhay lang niya yung kanyang pananampalataya. And God used his life to send a message to a king. Sometimes your life is the only sermon your friend will hear. Tama po ba ito? Sermon yung buhay natin araw-araw sa kasama natin. Kung ano ba yung ugali natin, kung ano ba yung hindi natin ginagawa at mga ginagawa. Daniel's faithfulness created an opportunity for the entire world to hear about God. Yun lang. Katapatan lang. Amen? At yun ang naging mitsa para sumabog sa buong mundo ang message about God. Kaya yung maging faithful, yung pinag-uusapan natin na to, napakalaki ang pwedeng gawin nito sa community. Sa bahay nyo, sa eskwelahan nyo, sa trabaho nyo, even dito sa loob ng church. Yung katapatan na pwedeng maging mitya para sumabog ang mensahe ng Diyos sa ating paligid. Be faithful. Sabihin mo sa katabi mo, be faithful. Pastor, hindi ako marunong mag-witness. Pastor, hindi ako marunong mag-share. Pero kaya mong mabuhay ng may katapatan? Kaya po.
sa biyaya ng Diyos. Amen? Meron ba kayong karanasan mga kapatid dahil ang tinutino nyo bilang estudyante, tapos ang tinutino nyo bilang empleyado, hindi nila nakikita na kayo nagbibisyo, hindi nila naririnig na kayo nagmumura, tapos matapat kayo sa trabaho, tapos sa loob ng bahay, maayos kayo. Naranasan niyo mga kapatid na meron na nagtanong? Sabi niya, kumusta? Nakita ko kasi kakaiba yung buhay mo eh. Ano ka ba? Tao ka ba? O bagay? Sabi niya, hindi ako tao, bagay tayo. Naranasan niyo po ba yun? Na sila na mismo yung nag-a-approach sa inyo at tinatanong, ano ba relihiyon mo? Sabi natin, wala akong relihiyon eh. Christian ako. Amen? Kasi ang pagiging Kristiyano, hindi naman religion yan eh. Amen? Saka ba dumadalo? Doon ako dumadalo sa malapit sa Telepatio, kanan. Ano po? Ganun ba? Sige, someday, sasama ako sa inyo. Kasi gulong-gulo na yung buhay ko, wala na akong makapitan, wala na akong mahanap na solusyon sa problema ko. Pero ikaw, pag tinitignan ko, parang wala kang problema. Para lang, pero meron. Pero ang galing mong magdala, ganyan ang mga words ng mga unbeliever, ang galing-galing mong magdala. Sama ako sa iyo. And then, yun na, naging mitya na yon para mawin ang isang kaluluwa. That is faithfulness. Ang faithfulness, mga kapatid, listen to this, maraming opportunities na binubuksan. Pwedeng promotion, pwedeng miracle, pwedeng mawin yung mga kasama mo sa trabaho, sa bahay, etc. Maraming mga opportunities ang kayang buksan at pwedeng buksan ng katapatan sa Diyos. Yun lang mga kapatid, yung favor ng Diyos. Just imagine si Daniel, pinadalan pa ng anghel ng Diyos para lang iligtas. Ganon naging espesyal si Daniel sa harapan ng Diyos. Nag-gain ni Daniel ang favor ng Diyos. No? Daniel's faithfulness. Pangatlo, the king's peace. A message filled with blessing. Basahin po natin karugtong. Peace be multiplied unto you. Listen to this. Kadalasan po, kapag may mensahe ang hari, kuminsan mga decree, mga nakakatakot, mga batas. Katulad ng una niyang ginawa, gumawa siya ng decree. Ang mag-pray liban sa kanya, sa ibang Diyos for 30 days, ipapakain sa leon. Ganun ang sulat niya. Ganun lagi ang sulat ng hari. Nakakatakot pag in-announce na sa madla. Announcement, ito sabi ng hari. Ano naman kaya yung decree ginawa ng hari? Ano naman kaya nakakatakot na decree na ginawa ng hari? This time mga kapatid, yung laman ng kanyang sulat ay may magandang pagbati. Peace be multiplied unto you. Amen? Instead of anger or threat, the king opened with blessing, peace be with you. Sabihin mo sa tabi mo yan, peace be with you. Ang kapayapaan ay sumainyo. Alam niyo, kung binubuksan siguro to ng mga messenger, yung mga nakikinig na mga, lahat kasi kailangan marinig yun no? Siguro nangangatog na sila, ano naman kaya ito, Pero ang pagbasang ganun, peace be multiplied unto you. Grabe yung introduction ng letter. Wag na kayong matakot. Hindi decree ito na nakakatakot yung sulat. Ang nais ng hari, ang kapayapaan ay sumainyo. Ba't ba lagi napupunta ron?
maghari sa inyo, mag-multiply sa inyo, dumami ang kapayapaan sa inyo. Pagka ganito mga kapatid, ang decree ng hari, ng authority, ikaw ay merong alalahanin, nagwa-worry ka, tapos makakarinig ka ng ganitong sulat galing sa authority. Di po ba nakakagaan ng kalooban? Akala namin nakakatakot na naman, pero hindi. This show that the miracle he witnessed changed his tone. Amen? Nung makita niyang miracle na ginawa ng Diyos kay Daniel, nagbago yung tono niya. Change his heart. Sino sa inyo mga kapatid ang nakaranas na ng miracle ng Diyos? Dating ang pride mo, ngayon, nagbago puso mo. Nagbago ang tinig mo, yung boses mo. And change his message. Message na ng kapayapaan. Amen? Yung ngayon, sinasaway mo pa, ay wag niyong ginaganon si pastor. Wag niyong pinag-uusapan ng ganyan si pastor. Amen? Dati, ganun talaga yung pastor na, Pero nung nakaranas tayo ng move ng Diyos, are you with me? Nagbago ang tono ng ating salita. Nagbago puso natin. At nagbago ang sinasambit ng ating mga bibig. Kapag na-witness natin yung pagkilos ng Diyos. Kumakalma tayo. Ngayon, ang nakalagay dito, God can shift atmospheres, soften hearts, transform into instrument of His grace. Amen? Yung bang dati, taga-usig ng mga Kristiyano, dati pinipigilan ng anak na huwag kang magsisimba dyan, huwag kang magsisimba dyan. Makakatikim ka sa akin pag nagsimba ka pa dyan. Pero nung makaranas ng miracle, nakita niya sa anak niya yung pagbabago ng buhay. Siya na ngayon nagtataguyod ng kanyang pamilya. Ibinili ng kotse, ng lote. Miracle lang yun, di ba? Dati wala naman eh. Sabi ng magulang, nagbago ang tono ng boses. Nagbago ang puso at nagbago ang mensahe. Sabi ng magulang, anak, baka pwedeng isama mo ako sa church nyo. Wow, amen? Kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo, maraming binubuksan na opportunities ang faithfulness. Baka mamaya ito lang hinihintay ng Diyos para gumalaw na ang Diyos sa buhay mo, bigyan ka na ng matitinding mirakulo sa buhay mo at maging turning point yon para igalang ka sa loob ng bahay, irespeto ka para pag nag-aya ka na. Ano nga sinasabi ni Pastor Colby? Yung nasa mountain na paano? Nasa ituktok ng influence. Ano tawag doon? Mountain of influence. Eh kapag talaga kayo nag-aaral pa, wala kang mountain of influence kasi humingi ka pa ng baon eh. Pero nung dumating na sa buhay ng Diyos, sa buhay mo, nasa na mountain of influence ka na, irerespeto ka na. O baka pwedeng maaya po kayo sa church, ganito, ganyan. O sige, sama na kami. Maraming binubuksan na opportunities ang faithfulness. Kaya hindi lugi na maging faithful until the end. Amen? Yung matapat kang nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka nagbabago ng mood. Amen? Are you with me? Yung bang faithful ka na bukas lagi ang puso't isipan mo when we talk about preaching, hindi ka nagbabago. You're still faithful, hearing God's word. Maraming binubuksan ito. Si Daniel nga, miracle, hindi kinain ng leon eh. No po? So minsan akala natin nakukuha sa diskarte yung mga bagay na gusto natin. Kung minsan yung diskarte natin, pagod na tayo kakadiskarte, hindi pa natin nakukuha yung gusto natin. Are you with me? I-try mo to, maging faithful ka. Are you with me?
Kasi pag naging faithful ka, ikaw muna babaguhin ng Diyos eh. Yung pananaw mo sa buhay, yung iniisip mo, yung motivation mo, o yung motive mo. Ano po? God can shift atmospheres. Yung bang dull na atmosphere, yung nakakalungkot na atmosphere, God can shift atmospheres, soften hearts, and transform into instrument of His grace. No po? Tapos tayo sa verse 25. Punta tayo sa verse 26. The proclamation of the King. Sabi dito, I make a decree. Ito na. Sabi ganun, pumayapa muna kayong lahat, mag-multiply muna ang kapayapaan sa inyong lahat. Ako ay gumawa ng decree. That is the proclamation of the King. When Daniel was saved from the lion's den, the miracle was too great to ignore. Napakalaki para baliwalain, para i-ignore yung ginawa ng Diyos kay Daniel. Darius understood this was not luck. Hindi po ito sinuwerte lang. Hindi tayo naniniwala dyan. Chance? Coincidence? Ano napagtanto ni King Darius? This is the hand of God of Daniel. Kaya sabi niya ganoon, gagawa ako ng decree. Hindi pwedeng baliwalain ito. Itong ginawa ng Diyos. Kailangan ito ma-proclaim. Alam nyo, simple lang ito pero I want to proclaim yung naranasan namin ni Brother Joel nung nakaraang araw. Amen. Bago kami umalis ni Brother Joel nung isang araw, bibili kami ng mga gamit dito sa dirty kitchen na parang ayaw naman uling paglutuan. Kaya super dirty daw ang kanilang suggestion. Sabi ko, Jo, pray muna tayo. Panginoon, sabi ko, i-guide niyo po kami sa store na pupuntahan namin. Pabili namin yung mga kailangan sa dirty kitchen. Umalis kami. Ang plano namin ni Brother Joel, medyo malayo-layo pa sana yung pupuntahan namin na nakita niya ng mga stainless. Ngayon, nung nasa Guagua ba yung Guagua? Nasa Guagua kami, alam to ni Ma'am Nice, may nakita na kami yung mga kalderong malalaki, mga sandok. Sabi ko, Jo, ito na. Paglapag namin na ganoon, ang problema, wala doon yung mga lutuan. Di nagtanong kami, sabi namin, Brad, saan ba yung mga lutuan na ganoon, mga stainless na ganoon? Sabi niya ganoon, ay doon po. Bumalik po kayo doon, mga 2 kilometers po doon. May mga halamanan po doon, ganito, ganyan. Talagang mga kapatid, napakabait niya. Yung iba-iba yun hindi ka papansinin, hindi ka naman pala bibili, tatanungan mo lang pala ako. By the way, mga kapatid, ang mga tambay po ngayon may trabaho na. Tanungan ng Shopee at saka Lazada. Kapag tanong, 10 pesos. Pero pag sasamahan pa doon sa 20 pesos yon. Napakabait niya. Talagang yung instruction para makarating kami doon sa pilihan, ibinigay niya talaga lahat. Nag-U-turn kami ni Joel. Binalikan namin. Tama. Hindi lang namin napansin, tama yung instruction. Nakabili na kami ng mga stainless na ganon. Sabi ko, Jo, balikan natin yung pinagtanungan natin. Bilang pasasalamat, bilihan natin, pakyawin natin lahat ng kanyang tindahan. Yaman. Binalikan namin. Tapos namin, Brad, alam mo kaya kami pumalik dito? Kasi nabaitan kami sa iyo eh. At least, bilang pasasalamat, makabili man lang kami ng ilang items mo. Sabi nga nung tinanong si Joel, sabi ni, Brad, saan niyo ba gagamitin yan? Sa church. Tapos naghanap na kami ng mga items, ganito, ganyan.
Sabi niya, meron pa po kami doon sa yung bilian, yung pang-catering naman po, meron kami doon. Punta kami kay Joel, bili kami ng mga pang-catering. Eh, hindi lang kapitira, may catering ang susunod yan. Tapos laging pagtingin ko ng items, Sir, kako may discount naman po. Opo, wala pong problema. Itong sandok may discount naman to. Wala pong problema. Itong kutsilyo may discount naman po ito. Wala pong problema, meron po yan. Ito na, nung nakuha na namin ni Joel yung mga bibili naming items, andyan na nakalera niya. Kumuha siya ng resibo. Kumuha ng resibo. Inilistang ganon. At in-itemize niya mga kapatid. Ito po, habang nagtuturo si Joel kasi, sabi niya, Pastor, ito, mas maganda. Narinig niya, ito, Pastor, ganyan. Sandok. Sabi ganon, Pastor, ito po sandok, 300 po ito, bibigay ko lang po. Halimbawa lang to, hindi ko na makalimutan ko na 300 po ito, 200 na lang po yan. Wow! Gumagano naman ako syempre. Namamangha ako eh. Ito pong mga kaldero po, ganito po, 2,000 po yan. 2,400, 2,000 lang po yan. Ito pong steamer, may steamer yan. Ganito po, ganito. At yung nagustuhan namin ni Joel na sandok na mahaba. Alam niyo kaya mahaba ang sandok yung pinili namin? Kasi pag nagluluto ka, kung minsan may pusa, may aso, kaya mahaba yon pero pitik ng konti. Yun ang nagustuhan namin ni Joel, yung sandok na mahaba talaga. Alam niyo kung anong ginawa nitong taong ito? Sabi niya gano'n, next ko kwento. Sabi gano'n, Pastor, itong sandok na ito, yung mahaba, freebies na lang po ito. Sabi ko, Brad, babalik kami dito. Kukunin pa namin ibang pang-freebies. Ito na mga kapatid, nagpakilala na. Pastor, Christian po ako at Baptist din po ako. Tinitingnan lang pala kung ano ugali namin habang tumitingin ng items. Are you with me? Kaya kung gusto nyo po ng sandok na mahaba, praise God. Tinugon kami ng Diyos sa panalangin namin na Lord, i-guide nyo kami sa store. Yung store na yun na nagturo para mabili mga stainless at yung store na yun ang nagbigay ng freebies ng sandok na mahaba. Lagyan natin ng date yun ha. Amen? God is good. Sarap i-proclaim ng move ng Diyos. Kaya nung pauwi namin ni Joel, hindi kami magkanda tuto, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. I-guide nyo talaga kami. Kitang-kita namin yung move nyo. Kitang-kita namin yung answered prayer namin. Salamat po, Panginoon. Sobrang tuwa namin ni Joel. Huminto kami doon sa tindahan ng kamote Q at saka ng turon. Amen. Nagminandal muna kami. Amen? Tuloy, nag-flashback. Noong kami elementary, na gano'n lang ang merienda. Amen? Mga young people, sa pag nga nag-fellowship kayo, gano'n ang merienda nyo. Yung mga kamote Q. Parang ayaw nyo. Sino ba susunod? Tatakutin ko. Alisin natin yung Darius. Pastor and Joel understood this was not luck, chance, coincidence. Yun ang matindi ron eh. Oh. Mark Anthony, kaya mo ba yun? Pag nabautismo ka, ikaw gagawa ito nun. Ayan. Pastor and Joel understood this was not luck, chance, coincidence. This is the hand of God. Oh, kulang, hindi na Daniel yon. Of Pastor and Joel. Amen? Dapat po marunong tayong mag-recognize ng mga move ng Diyos. Huwag natin baliwalain ito mga kapatid. No po? Okay.
the people address. Sabi ganon, every dominion of my kingdom, men tremble and fear before, wag na natin isobra, ito lang. From nobles to servants, doon naka-address. From educated to simple, lahat. Anong gagawin nila? Verse 26, tremble and fear before God, before the God of Daniel. Ano ang sinasabi dito ni King Darius? Ito ang sinasabi ni King Darius, this God deserve to be taken seriously. Igalang nyo ang Diyos ni Daniel. Hindi dapat gino-joke-joke yan. Hindi dapat. Alam nyo, sa society natin ngayon, minsan po, meron po mga manananim na dumaan dyan sa daan na yan. Nung mabasa nila yung karatula natin, ay sabi, mga born again pala yan, mga hallelujah, hallelujah pala yan, hallelujah. Hanggang doon, sa tapat namin, gumanon uli, hallelujah. Talagang ipinaparinig pa talaga sa akin. Hanggang doon sabi, hallelujah. Buti na born again na ako. Ganyan ang society natin ngayon. Ginaganon-ganon na lang nila ang Diyos. Alam niyo ba yung salitang hallelujah? Deserve lang yan ng Diyos. The word hallelujah. Are you with me? Para paglaruan yung salita na yan. Hindi pwede. Kaya yung decree na ginawa ni Darius, sinabi sa lahat, igagalang nyo ang Diyos ni Daniel. At kung meron mang magalang sa Diyos, dapat tayo yun. Are you with me? Respect God's word. Respect preaching. Paano natin itinatrato ang Diyos? Dapat galang na galang ang Diyos sa buhay natin. The person of God. Ano nakalagay dyan? For He is the living God. Igalang nyo yan kasi buhay na Diyos yan. Naririnig kayo niyan. Yung mga blasphemous word nyo, alam ng Diyos yan. Yung iniisip nyo na marumi, patungkol sa Diyos, alam ng Diyos yan. Because He is a living God. Yung attitude natin habang tayo nakaupo dyan, alam ng Diyos yan. Because He is a living God. Persia was filled with idols, statues of stone, metal, and wood. These idols had eyes but couldn't see. May mata pero hindi nakakakita. Ears but couldn't hear. May tenga pero hindi nakakarinig. Mouths but could not speak. May bibig pero hindi nakakapagsalita. Sabi ni Darius, hindi ganun ang Diyos ni Daniel. He's a living God. Buhay na Diyos yan. Kaya wala na tayo dito mga mga inukit na gano'n eh. Kasi yung sinasamba natin dito, buhay. Yung Diyos ni Daniel, He hears prayers. He moves in power. He saves His people. He shuts the mouth of lions. Amen? Bilang pagtatapos, sabi ni Paul kay Timothy, 1 Timothy 4:9. Sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, this is a faithful saying and worthy of all acceptation. Faithful saying ito. Matapat na pananalita ito.
na ito'y karapat-dapat lamang na tanggapin lahat. Lahat, tanggapin dapat. Verse 10, for therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God. Dahil dito, nagle-labor kami, kahit nahihirapan kami, okay lang. Tinatrabaho namin ito, okay lang. Dahil nagtitiwala kami sa buhay na Diyos, at ang buhay na Diyos na ito, who is what? The Savior of all men, especially of those that believe. Yung Diyos nating buhay, ito yun. At ito rin ang tagapagligtas. Yung tagapagligtas mo buhay, kaya kaya kanyang iligtas. Hindi siya ribulto, nakapagbahaan na siya, yung kayo pa nagliligtas. Ang Diyos mo buhay, kaya kanyang iligtas. Sabi nga noon, ng ikatlong araw siya'y nabuhay na muli. Kaya kung sino mga nasasampalataya sa Kristong binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Amen? Buhay ang Kristong aking pinaglilingkuran, kahit anong sabihin ng sangkatauhan, He lives. Yung meron pang ang pananampalataya mo ay sa patay na Diyos, lipat ka na sa pananampalatayang Diyos na buhay. Amen? Tayong lahat, tayo po'y mananalangin. He is the only Savior. Kapag umasa pa tayo sa ibang Savior, siguradong hindi maaasahan dahil hindi naman sila ang tagapagligtas. Si Kristo lang ang nag-iisang tagapagligtas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pagkausap mo sa amin. Nais po namin ngayon, Panginoon, na i-recognize ang mga kabutihan mo sa buhay namin. Nais naming pasalamatan ito. Nais naming balikan. Nais naming isulat sa puso't isipan namin. Gusto naming markahan ang mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, pwede naming balikan ang kabutihan ninyo. At makita namin sa panahon na parang ang laki ng problema. Pero kapag binalikan namin yung kabutihan nyo, maalala namin, oo nga pala, mabuti nga pala ang Diyos. Oo nga pala, buhay nga pala ang Diyos. Oo nga pala, tumutugon nga pala ang Diyos sa panalangin. Kung meron kang karanasan na move ng Diyos sa buhay mo, come forward. Say thank you. Proclaim it. Pastor, nasa ano kami, sa problema kami ngayon eh. Ang bigat ng aming dinadala ngayon. Naharap kami sa matinding gastusin. Kapatid, balikan mo yung kabutihan ng Diyos nung nakalipas. Alam nyo, kaya pinasulat ni King Darius yung decree na igalang ang Diyos dahil buhay ang Diyos. Parang nasa ganun, may binabalikan ang Medo-Persia na ganun, merong ganung Diyos na buhay. At yun ang Diyos natin. Kung kumilos siya noon, kaya niyang kumilos ngayon. Kung nasolve ang problema dahil sa pagkilos niya noon, kaya niyang kumilos hanggang ngayon para masolve ang problema mo. Because God is good all the time. Ama naming Diyos, salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa mga ipinaparanas niyo sa amin na hindi namin naranasan noon. Sa pag-upgrade ng aming buhay, salamat po. Nire-recognize namin ang inyong kabutihan at pinasasalamatan. Salamat po. Tanggapin niyo po ang mga panalangin pasasalamat ng bawat nakaluhod sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen.